Okay, so here's the first question for everybody, you guys. Ano nga ba yung, okay, speaking of money, ano nga ba yung tinuro ng parents nyo sa paghahawak ng pera? Kasi 'di ba, dyan naman talaga nagsisimula sa parents natin, 'di ba? When we were kids, ganon. So, ano nga ba? Mm. Teya. Ako mauna? Ha. Oh, I'm very fortunate enough that my parents are, I think, smart about money. My mom's a financial educator as well. So, naturuan kami with steps to building a financial foundation. We have healthcare, walang debt, tas may emergency funds, stuff like that, investment. So, ayun. And yung laging sinasabi din ng mom ko kasi is that yung older generations, especially in the Philippines, ang tinuro is that yung pinaka-investment mo na is yung anak mo. Kasi pag-aaralin mo yung anak mo, magtatrabaho siya, para pagtanda mo, siya naman yung mag-aalaga sa'yo. Tapos cycle yun. Yung ng next naman, yung anak mo, yung anak niya naman. Oh, shucks. So, ngayon, tayo dapat yung parang generation na are trying to break that cycle na hindi mo investment yung anak mo. Oo. Yeah. Yung Wow. anak mo, hindi siya responsible for Oo. anything. But I mean, he or she could like help, pero shouldn't be, Na dapat accountable nagpe-prepare to. ka for your retirement. Ikaw mismo, sa sarili mo. Hindi yung iniisip mo na, kasi may anak naman ako na mag-spend for me pagtanda ko. Yun. How about you, Vince? Ako, siguro sa natutunan ko na kung paano maghawak ng pera is binibigay ko sa mom ko. Yun yung natutunan ko eh. Kasi siya yung parang financial advisor ko eh. Yes. Kaya love na love ko Shout si out, mama eh. tita! Woo! So siya yung tumutulong sa akin kung paano mag-budget, ganyan. Lalo na ngayon may business ako. So siya din yung Yeah. parang My business siya. isa din yung sa parang, kumbaga, sinusundan ko kung paano mag-budget na para dito, para dyan. Parang, wala, go with the flow lang ako. Kaya nga sobrang excited din ako na makilala si Mr. Astro. Ikaw, Cheska. Ako naman, siguro yung pinaka-tinuro lang talaga ng mom ko sa akin, aside yung parang you have like mga insurance, ganyan, and all that, is to really live within your means. Siguro yun yung pinaka-tumatak sa akin na parang wag kang gastadora na hindi mo naman kaya. So kung ano lang yung kaya mo, yun lang yun. And really try to save up for investment. Yun lang yung naalala ko sa kanya. Kasi before nagbe-business din siya, ganyan and stuff like that. So yun. How about you, Sean? Ako, medyo di ako masyado tinutulungan ng parents with money, I guess. Oh, that's a different perspective. Parang, di sila controlling with my money, I guess. In a way. Parang di na sila sinasabihan saan ko ilalagay, ganun. May emphasis lang sila all the time na parang, basta dapat alam mo lang kung saan mo nilalagay yung pera mo. Alamin mo muna. Kunyari, kahit bibili ako ng sapatos, alamin ko muna kung worth it ba talaga yung sapatos na yun. Na para bilhin ko. Ngayon, kunyari, kahit may opportunity, sabi niya, wag ka basta-basta lang papasok. Yun lang yung sinasabi nila sa akin. You So, know I what? guess, yun na yung pinaka-importanteng lesson na binigay nila sa akin when it comes to money. You know what's funny, Sean? Because when you said, wag kang basta-basta pumasok sa mga opportunities. So, eto nga. May Ito, baka pwede natin tanong si Mr. Astro kung ano yung tinuro sa kanyang magulang niya. Kung Yes, paano, sir! Diba? Actually, that's really interesting. Diba? Kasi- For someone Yeah, interesting nun. Kayo po, sir, ano naman po yung tinuro ng mga magulang ninyo growing up about finances? Yes. Well, talagang live simply lang during our time, no? Hindi pa ganun kasi ka-sophisticated ang pag-save, pag-i-invest nung panahon ng parents ko. Sige, obviously panahon ko, no? So, ang opportunities lang sa amin, alkansya, bangko. And then as we grew up, doon lang namin nakita na, maganda rin pala mag-invest sa iba. Time deposit, bonds, corporate bonds, sa financial markets. And I think you are medyo familiar. Somewhat. And then also, of course, ang parents ko kasi medyo nakafocus sila, education. So, Yun nga po. tatlo lang kami magkakapatid. Nung binring up nila kami, alam na namin yung timeline namin. May goal na kami in life.
Alright? Hanggang mag-retire kami. Yun ang tinuro sa amin. So, for example, until 20, dapat tapos ka na ng college or 21. 2 years after college, trabaho ka. And then, after nun, master's degree. So, that's another 2 years. Then, trabaho ka ulit. So, 26, 27, mag-PhD ka naman, doctorate. Kasi, mga academician din ng parents ko. Okay. So, gusto lang mag-PhD kami. Ako lang ang matigas ang ulo. Hanggang masters lang ako. So, Papakes tayo. Yung masters lang ako. Talaga. Joke lang, joke lang. Master's degree. So from there on, because of yung mga learning sa parents ko and schools, I learned how to invest. Economista kasi ako, economics kasi talaga ang Opo. background ko. Wow. And Sobrang then, talino ni Sir. Sir. I'm a wide reader. So nakita ko yung mga stocks sa stock market, ganyan, mga bonds. Sabi ko, maganda to Nakadoble ng pera na nakaupo ka lang, pinag-aaralan mo yung ekonomiya. So nag-enjoy ako. So nag-invest ako, college pa lang ako. And then, dyan ako napunta sa financial capital markets. So fortunate pa din po pala talaga kayo kasi even though they had yun nga po sinabi nyo, hindi ganun ka-sophisticated yung knowledge about finances before. Yung parents nyo, somewhat aware pa rin sila. Like, binigyan nila kayo talaga ng structure Yeah. na with how to save and stuff. Kailan maganda mag-asawa na age. Kasi Grabe, para... planado yung buhay nila, sir. Oo, hindi. Pero, Solid. Like, just Kaya arrange nga lang, eh. ganun. pero for me, it's very useful, no? Lalo na sa kapanahunan nyo, Gen Z. Kailangan may goal in life tayo. Hindi lang sa finance. And also sa buhay natin. Dapat meron tayong 100-year goal. Di ba? Yeah. Up to when ba ang lifespan sa inyo? No? Sa amin, 80. 80 to 90 ang lifespan namin. So half of my age, what's a half of 80? It's 40, di ba? 90, it's 45. So, isipin mo yung pag 45 ka na, wala ka pa nagagawa. Oh, medyo, di ba? It's If a red you- flag. if you fail to dapat plan, you plan to fail. Yes. Maganda raw age to get married is, pero don't force it. Mga 25 to 30 para you get to enjoy your children and your apo. So, it's part of investing Damay na rin sa investing sa financial budgeting.